Kinundina ni Vice President Sara Duterte ang operasyon ng pulisya para arestuhin ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Quiboloy at 5 iba pa sa compound ng simbahan sa Davao City. Sa isang pahayag, tinawag niyang pag-abuso ng police power ang pagsalakay doon kung saan may namatay na KOJC member. Muling nilinaw ng PNP sa isang pahayag ngayong araw na walang direktang nasawi bunga ng police operation nitong Sabado. Ayon sa PNP, ang nasabing KOJC member na kinilala lamang bilang si Ginoong Kababat ay nawala ng malay dahil ilang araw na umano siyang nagbabantay sa watchtower ng KOJC. Agad umano siyang dinala sa ospital, pero idineklarang dead on arrival dahil sa umano'y underlying medical condition. 2,375 pulis ang pumasok, gumalugad at nagbantay sa compound nitong Sabado. Dagdag naman ni Vice President Sara Duterte, hindi siya tutol sa implementasyon ng warrant. Pero hindi umano katanggap-tanggap sa kanya ang paggamit ng dahas sa mga inosenteng Pilipino at miyembro ng KOJC. Napaisip umano siya kung nangyayari ang lahat ng ito dahil kilalang Duterte supporter si Quiboloy. Sa pahayag naman ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakalulungkot aniya ang lagay ng bansa ngayon dahil sa paglabag sa mga karapatan at nabalewala ang batas. Dinamayan rin ng dating Pangulo ang mga miyembro ng KOJC na naging biktima umano ng political harassment, pang-api, karahasan at pang-aabuso ng mga otoridad. Umapela siya sa mga disente at makabayang kawani ng gobyerno na huwag magpagamit sa umano'y mapang-abuso at marahas na pagpapatupad ng aniyay iligal na utos. Kinwestiyon naman ni dating Senador Leila De Lima ang pahayag ng dating Pangulo. Tanong ni De Lima, ano ang illegal sa implementasyon ng isang valid arrest warrant? Hinimok niya ang dating Pangulo na tumulong na lang sa mga otoridad. Suportado ni na House Deputy Majority Leader Jude Asidre at Assistant Majority Leader Jill Bongalon ang panawagan ni De Lima sa nakatatandang Duterte. Ayon sa mga kongresista, bilang dating leader ng bansa, dapat niyang suportahan ang pagpapatupad at pag-iral ng batas imbis na patamaan ang PNP. Dagdag di Bongalon, iwasan na ng dating Pangulo magsalita alang-alang sa delikadeza, lalo na't matalik na kaibigan niya umano si Quiboloy. Nagsilbing spiritual advisor ni Duterte si Quiboloy. Itinalaga naman ng pastor si Duterte na administrator ng KOJC Properties. Naunang sinabi ng dating Pangulo na alam niya kung nasaan ang puganting pastor, pero sikreto ang lokasyon nito. Hinikayat naman ng PNP si Quiboloy na sumuko na at nanindigan na sumunod sila sa tamang proseso sa operasyon. Mariing nagpaalala sa lahat ang Commission on Human Rights na tiyaking nasusunod ang tamang proseso na itinakda ng batas. Hinimok din ito ang PNP na pairalin ang maximum tolerance, tiyakin ang kaligtasan ng lahat, lalo ng mga bata, at huwag gumamit ng dahas o labis na puwersa sa pag-aresto. Sa isang pahayag, binigyang diin ni PNP Chief Police General Romel Marbil na bilang isang bansa, tayong lahat ay may tungkuling sumunod sa batas at tiyakin na ito ay naipatutupad ng walang kinikilingan. Aniya ang isyong ito ay higit pa sa legal na obligasyon at isang patunay na walang sinuman ang nakahihigit sa batas. Pinaalalahanan din ni Marbil ang mga taga-suporta ni Quiboloy ng paghadlang sa hustisya at pagtatago sa isang pugante o pagiging kasabwat sa ganitong mga gawain ay isang seryosong paglabag. Hinikayat din ni Marbil ang mga miyembro ng KOJC na itugma ang kanilang mga aksyon sa mga turo ng Biblia na nagpapayo na igalang at sundin ang mga makapangyarihan. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang PNP sa pamilya at mga mahal sa buhay ng isang individual na nasawi sa nagdaang operasyon sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa KOJC compound. Kasabay ng paglilinaw na ang insidenteng ito ay hiwalay at walang direktang kaugnayan sa mismong operasyon. Nanindigan ng PNP na patutupad ang batas ng patas at makatarungan para matiyak na ang hustisya ay may pagkakaloob sa lahat. Suportado naman ng DILG ang legal na operasyon ng PNP kasabay ng panawagan kay Quiboloy at iba pang akusado na sumuko na. Dagdag ni DILG Secretary Benhur Abalos, maging kalmado at hayaan ng publiko na umiral ang legal na proseso.